Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, performance at trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumagsak. Balikatan 2025, patunay ng mas matibay na depensa ng Pilipinas sa gitna ng banta sa rehiyon. Random drug testing sa driver sa buong bansa, paraan ng pagtitiyak ng ligtas na biyahe ngayong Semana Santa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Sumadsad ang performance at trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang nakakuha naman ng mataas si Vice President Sara Duterte ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Sa kanilang datos, lumagapak sa 25% ang approval at trust rating ni PBBM noong Marso kumpara sa 42% sa parehong rating noong buwan ng Pebrero. Nakakuha naman ng pinakamataas na rating si VP Sara na may 59%, bahagyang mas mataas sa 52% na approval rating noong Pebrero, habang nakuha niya rin ang majority trust rating na 61%. Pareho ding bumagsak ang trust at performance rating o mas mababa sa 40% ang nakuha ni na Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Ang nasabing survey ay isinagawa sa pamamagitan ng multi-stage probability sampling sa 2,400 adult Filipinos mula March 23 to 29. Sa harap ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific, nakatakdang magsimula sa April 21 ang Balikatan 2025, ang ika-40 edisyon ng pinakamalaking bilateral military drill sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa modernong depensa, lalo na sa cyber, maritime at disaster response. Bilang paghahanda, nagpulong kahapon sina Lieutenant General Jimmy D. Larida, Vice Chief of Staff ng AFP at Lieutenant General Michael Sederholm ng US Marine Corps na siyang commander ng US Joint Task Force para sa Balikatan 40 2025. Bahagi ng pagsasanay, nagaganapin sa iba't ibang lugar sa bansa ang multilateral maritime event kasama ang Japan, joint air at missile defense exercises at live fire drills na susubok sa koordinasyon ng mga puwersa sa iba't ibang sitwasyong pangseguridad. Hindi lamang ito tungkol sa armas, may dalang benepisyo rin ang balikatan sa mga komunidad sa pamamagitan ng medical missions, infrastructure projects at lokal na trabaho. Sa tulong ng 1951 Mutual Defense Treaty, muling pinagtitibay ng balikatan ang pagkakaisa ng Pilipinas at mga kaalyado nito para sa isang malaya, bukas at ligtas na rehiyong Indo-Pacific. Nais matiyak ng mga otoridad ang ligtas na biyahe ngayong Semana Santa at bilang paghahanda, mayroong malawakang o plan harabas sa mga terminal sa iba't ibang lungsod sa buong bansa ang PIDEA, LTO, LTFRB, PNP, Philippine Coast Guard at mga City Health Office at lokal na pamahalaan. Isa sa mga lugar na may pinakamataas na kasaysayan ng operasyon ng Oplan Harabas at sumailalim sa drug testing ay sa PIDEA Region 9 Zamboanga Peninsula, Kamakalawa na umabot sa 1,569 na public utility drivers sa pangunahing terminal sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Norte. Kasama sa operasyon ng LTO, LTFRB, PNP, Coast Guard, mga Anti-Drug Abuse Council at lokal na pamahalaan. 52 sa mga ito ang nagpositibo at agad silang inirefer sa kani-kanilang Anti-Drug Abuse Council para sa kaukulang interbensyon. Ayon kay PIDEA 9 Regional Director Maharani Argadwani Tosok, kaligtasan ng publiko ang pangunahing layunin. Hindi dapat hahayaang mamahala ang drogas sa ating mga lansangan. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.